Ang na-realize ko guys sa buhay ng tao pag nasa ibang bansa ka is pag may problema ka, walang tutulong sa'yo, kundi ang sarili mo. Kasi guys, kung ang family mo is mahirap, wala silang perang pantulong sa'yo pag nagkaroon ka ng problema, is sarili mo yung problema mo pag nasa ibang bansa ka. Na-realize ko yan guys sa buhay ng tao, no? Kasi nung nagkaroon ako ng sakit na tuberculosis, yes guys, hindi lang cancer yung dumapo sa akin guys, nadapuan din ako ng tuberculosis. Paano ko siya nalaman? Kasi kinaumagahan noon, before ako mag-duty, pang umaga ako is, nakakaramdam ako lang kakaiba rito. So umubo ko, sumuka ako ng napakaraming dugo. Talaga ang dami niya guys, para siyang menstruation. Talaga sumuka ako ng maraming dugo guys. So, nagpa-check up ako noon. Sinabi naman ng doktor, wala daw yun. Kasi public hospital guys yung pinuntahan ko. Parang sinabi ng doktor na wala daw silang nakita, mga ganun. Alam niyo yung doktor sa Middle East guys, parang hindi sila magagaling lahat. Parang yung mga galing na doktor nasa private hospital. So, back na tayo. Sumuka ako ng maraming dugo guys. Nung nalaman ko may tuberculosis ako guys, is nung nagpa-medical na ako. Kasi every year na natatapos yung kontrata mo sa isang company, is kailangan mong magpa-medical. At mostly, ang ginagawa sa akin is blood test at saka x-ray lang. Kasi nung first time ko sa Middle East, nagpa-medical ako full body. Ngayon, dahil nagpa-medical ka ng full body, sa tuwing magre-renew ka ng kontrata is x-ray at saka blood test lang ang inaano sa'yo. So, sa x-ray guys, may nakita silang spot na sa x-ray ko. So, doon nila nalaman na may tuberculosis ako. Nawalan talaga ako ng trabaho guys. Nawalan ako ng visa. Hindi ako makapag-renew ng visa kasi hindi makalabas yung new visa ko pag hindi clear ang medical ko. Hindi siya na-clear guys, no. Nawalan ako ng work nun. Wala pang COVID nun guys, no. So, ang na-realize ko, pag may tuberculosis ka sa ibang bansa, sa Middle East, is panidirihan ka ng tao. Pinandidirihan nila ako guys, parang may dengue ka na nakakahawa. Nakamas silang lahat, na ayaw nilang mahawaan ng sakit mo, mga ganyan-ganyan. Tapos natutulog ka mag-isa sa isang kwarto. Naka-accommodation kami guys, at meron na akong kasamang Nepalese sa isang kwarto at dalawa kami. Dahil sa may sakit ako, pinalipat ng manager yung isang Nepali sa isang kwarto, mag-isa ako doon guys. So, pagkatapos nun guys, dahil sa nagkasakit ako, nahirapan ako makahanap ng bagong trabaho. Talagang hindi ka makakahanap guys kasi hindi makiklear ang iyong medical. So, tapos nun guys, nahirapan din akong makahanap ng medication ko sa hospital guys. Kasi dahil lang wala ka ng insurance sa hospital, wala ka ng ID, lahat na cancel, hindi ka nila bibigyan ng gamot. Sa awa ng Diyos, may lalaking tumulong sa akin, nag-work siya sa hospital. Binigyan niya ako ng isang papel para siyang isang letter na pwedeng bigyan ako ng mga medication ng libre. Binigyan niya ako noon guys. Pumunta lang ako sa isang office doon sa loob ng hospital, papirma lang ako, sinabi ko yung mga dahilan kung bakit hindi ako nakakakuha ng libreng gamutan. At sa awa ng Diyos is binigyan naman nila ako ng approve. At doon nakakuha talaga ako ng libreng gamot para sa tuberculosis. Ang sakit na tuberculosis guys is hindi ka makakahanap ng gamot sa mga pharmacy, sa mga mall. May mga pharmacy doon, di ba? Mismo, makakahanap ka ng gamot is sa mismong hospital. Sila ang nagpo-provide ng gamot na yon. So, doon ako nakakakuha ng libreng gamutan ko guys. Dahil natulungan ako ng lalaking yun guys. Kung hindi niya ako matulungan, siguro hindi ko kayang gamutin ng sarili ko. So, pagkatapos nun guys, is nagkaroon na ng COVID. So, yung mga nag-work sa restaurant before ako nag-work is nawalan silang lahat ng trabaho. Na-terminate sila, na pauwi sila ng Pilipinas kasi nga lahat sarado, diba? Sarado yung mga restaurant, mga ganon. So, sa awa ng Diyos guys, may trabaho ko nun. May trabaho ko, kahit pa paano is hindi pa napaprocess yung visa ko, pero may work ako nun guys, no? So, parang ayun na rin yung way ni God na binigyan niya ako ng sakit. At binigyan niya ako ng sakit is nagamot naman ng maaga. Nagamot siya guys ng maaga talaga. Hindi siya kumalat. Parang lang siya, parang peklat lang siya sa x-ray ko.
So, sa awa ng Diyos is may trabaho ko, hindi ako nawalan ng trabaho, hindi ako napauwi ng Pilipinas kasi sobrang hirap ng buhay nung may COVID talaga guys. Hindi lang sa Pilipinas nahihirapan yung mga tao, kahit sa mga ibang bansa din guys, naapektuhan din kami. Mostly yung mga nagwo-work sa mga companies, nawawalan sila ng trabaho kasi walang business. So ayun, hindi alam ng mga tao sa Pilipinas, akala mo sila lang ang naapektuhan ng COVID. All country guys naapektuhan ng COVID at mostly mga Pilipino na katulad namin, mga workers is 100% naapektuhan. So hindi ako nawala ng trabaho guys, nagamot ako sa awa ng Diyos at yung medical ko is naging clear na ang aking medical. So parang protection yun ng Lord sa akin na para bang bibigyan ka niya ng problema pero yung problema mo is may solusyon.